Hello po mga babae. No. Yung pong video kanina na block. Siguro na copyright. So balik po tayo no. Ah, so yun, kumusta naman po yung mga barangay nyo? Kumusta po yung sino po nananalong kapitan dyan sa lugar nyo? Magandang gabi. So yung kanina po na ni-report natin yung sa papel na may tawag nito, may hashtag. Nagtanong ako sa polling station, sabi nila encoded. So hindi ko alam kung bakit ano yung encoded, pero sabi naman nila bawal pa rin daw yun. Bakit may marking yung ano? Kasi ano nga, may marking may marking yung mga kandidato. So parang minamanipulate nila yung mga botante no. Sa ganung sistema. So kumusta naman po? You can comment po no. Pwede po kayo mag-comment. Kumusta po sa barangay niyo? Kumustahan po tayo? Good evening po sa ating mga viewers no. Magandang gabi po. Welcome po sa ating panibagong live. Yung kanina po na-copyright yung video natin. Bawal daw. Kumusta sa Alyon? Ano pong balita sa Alyon? Sa Batangas 2? Sa Lucanin? Shout out natin yung mga ano dyan. Sa ano po, sa town side, kumusta po? Sino pong nananalo dyan? Sa Kabkaben, kumusta po si Kapitan Yambao? Mountain View, si Ferdinand Gutierrez, kumusta? Manalo ba bro? Si Siman, kamusta po sa si Siman? Kagawad Gabiola, kamusta dyan? Ano nang balita? Sa balon, medyo pangit ang balita. Sa balon po kasi, no, may 100 na pinakita. May sobre. May pangalan ng kandidato. Tapos ang malupit doon, no, yung, yung balota na yun, no, may pangalan na nung pagbibigyan. Nahuli po kanina ni Kapitan George na hawak ng supporter nung kalaban niya, ni Solano. Actually, nagagawan sila dun sa balota, yung sampul balot na yun, ano. Tapos sinabihan pa si Kapitan George na hinaras daw niya yung yung may hawak. Bawal po kasi yun. Bawal po magdala kayo ng sampul balot sa loob ng polling station. Siya may dala siya. Yung pulis naman po, parang binawalan naman po ng pulis. Kaya lang, hinayaan din sa bandang uli, hinayaan lang din. So, yun po yung masakit dyan eh. Sana kasi yung pulis, sinuli na lang. Di ba? Kasi bawal eh. Tapos sa bandang huli nga po, yung supporter, hindi naman napalabas. Doon pa rin. Sabi ko nga kay Kapitan George, dapat yun, inireport na agad sa Comelec. Parang hindi naman, kung kumilos po sila. Hindi ko alam eh. So yun, kasi nagkabigayan ng 100, so nakita nga dun po sa na yun, sa sampul balot na yun, na may 100. May pinakita po silang picture na may 100 yung So yun, vote buying pa rin. Actually, nakakapasok pa sa loob ng eskwelahan. Ano ba yan? Kasi ang balita yung papel na yun, yung papel po na yun na naagaw ni Kapitan George. Halimbawa po, butante ka, binigyan ka ng 100, nasa iyo yung papel na yon, yung pinaglagyan ng 100. Pag nakaboto ka, nakukunin ulit sa iyo yun. Kaya yung babae, marami siyang hawak. Diba, anong klaseng pandaraya na ginagawa nila, manalo lang. Masaya ba kayo sa ganun? Nananalo kayo sa pandaraya? Masaya kayo? Si Mayor AJ, masaya ba nung nanalo siya sa vote buying, dahil sa vote buying?
Masaya ba yun? Hindi masaya yun. Kasi nanalo sila na hindi naman sila ginusto ng tao. Nanalo sila kasi nabayaran yung tao, no? Parang ang hirap-hirap na po nung ano, nabaguhin yung mindset ng tao, no? Talagang sa pera pa rin talaga tumitingin. Nakakadismaya lang. Imagine 100 pesos papalit mo prinsipyo mo. Grabe. Sa balon 100, sa Mountain View 400, sa Lucanin 500 to 300, pero nakakatuwa po yung mga taga Lucanin, ha. Nagkaisa po talaga sila doon na hindi iboto yung incumbent na kapitan. Congratulations sa mga taga Lucanin, ha. Galing nyo po. Oh, unlike sa barangay ko. Sandal. Sa susunod, pag nagkapera ako ng mga 500,000, tatakbo na ako sa balon kasi 100 lang. 100 lang yung boto ng mga tao, mananalo na ako. Oh. Tapos sasabihin nyo, nag-aakusa ako. Oh. Hindi pag-aako sa'yo kasi totoo. Di ba? Diba? Totoo naman eh. Yun nga, nahuli nga kanina eh. Kaya lang wala na yung pera. Nakuha na nung bumoto yung pera. Tapos yung papel binabalik dun sa leader nung kapitan. Nung kandidatong kapitan. Siya pala yung taga-kolekta nung ano na. Para sure sila na binoto yung kalaban, no? Yung bumili ng boto, kaya ganun ang ginagawa nila para sure na naiboto yung, ewan ko kung pinapayagan ng polling officers yung yung tinitignan yung balota ng mga nagbenta ng boto. Sa inyo po ba, kumusta naman yung vote buying dyan? Sa susunod, dapat hindi na eleksyon ng tawag pag abotohan. Vote buying. Vote buying na. Vote buying na ang tawag. Diba? Yung mga ganyan, yung mga vote buyers, pinapalakpakan yan. Mabuhay kayo mga vote buyers. Diba? Nakakabuwisit na eh. Yung sobrang paghihigpit ng COMELEC. Galit na galit yung si chairman, no, ng COMELEC. Dahil nakahuli sila sa nabotas ng vote buyers. Pucha, dito sa Maribeles, grabe yun, namamayag pag ang vote buying. Anong ginagawa ng COMELEC? Kanina nga yung pulis, dapat hinuli niya na yun eh. Nakita niya, sample ballot, bawal po yun sa loob eh. Hindi ko alam bakit po hindi hinuli ng pulis eh. Pero sinita niya. Pero yun nga lang, hindi niya hinuli. Dapat hinuli niya, di ba? Pinabayaan din yung may dala ng balota. Grabe. Diba nakakatuwa? Palakpakan natin yung pulis. Bravo, sir. Grabe. Nakita niya na, kitang-kita niya na. Hindi ko lang nakakilala yung pulis kung sino yun. Hindi kasi binanggit ni Kap kung sino yung pulis. Pero sabi niya, dismayado rin si Kapitan George. Sabi niya, ba't ganon, hindi hinuli? Si Kapitan George pa yung nakipagbuno dun sa babae. Tapos bandang uli, pinagbintangan pa si Kapitan George na hinaharas niya yung babae. My goodness.
Ano ba namang klase yan, no? So, yun yung kwento ko, no, dito dun sa balon. No, wala pa kasi, hindi na po ako nakatira doon kasi. Hindi po ako doon nakatira sa ngayon, eh. Pero babalik ako doon. Dahil mukhang, hindi pa naman ako sure kung panalo na yung kalaban ni Kapitan George, no? Pag nanalo yung, babalik na ako sa balon. Pag nanalo yung kalaban ni George. Baliktad. Sa inyo naman po, mga kababayan, message naman po kayo. Magkwentuhan tayo. Pwede rin po kayong yung tawag nito. Mag-request na akyat para makapagkwentuhan tayo. Akyat kayo, akyat. Ini-invite ko na kayo, akyat kayo dito. Mag-send lang po kayo ng request tapos i-accept ko. Magandang gabi sa ating mga viewers. 16 yan. Pero pag sinare nyo yan, pag sinare nyo itong live, dadami pa tayo lalo. Diba? Tapos, mag-subscribe na kayo sa ating Bataan Transparency page. Pwede po kayo mag-subscribe dyan, eh. Kaya lang may bayad. Siyempre, yung kikitain naman nyo dyan, gagamitin naman natin sa maganda. O, halimbawa, tutulong tayo sa mga mahihirap, yung mga, hindi naman tulong, no? Yung parang yung talagang, yung deserving talaga. Yun tutulungan natin, hindi tayo magpa-poverty porn, no? At tulungan nyo naman ako, tulungan nyo akong makakompensate dito sa page natin, sa Bataan Transparency, no? Kasi monetize na po yan, eh, kaso lang, walang nagsesend ng star. Kasi siguro hindi ako pogi. So, ayan, subscribe po kayo. And, o kaya naman, kung ayaw nyo mag-subscribe, follow nyo na lang yung ating page, Maribeles Unity Group page. Tapos, Bataan Transparency page. O, follow nyo na, o kaya like nyo na. So, magparami tayo. Alam nyo, ang objective po ng ating page, ng ating grupo, yung Maribeles Unity Group is sugpuin natin yung korupsyon, no? Tulungan natin yung mga kababayan natin naghihirap. Tapos turuan natin ng tama yung ating mga kabataan sa pamamagitan po ng turuan po natin sila na na wag pairalin na wag magbenta ng boto. Ayun po yun, no? Alam ko po na napaka-imposibleng gawin na mawala yung vote buying, no? Napaka-imposible. Kasi yung mismong komisyon na humahawak dyan, hindi nila masugpo. Tayo pa ba? Kaya lang, no? Kaya lang po, ang sa akin lang po, yung mabago ko man lang yung mindset ng ating mga kababayan, no? Na huwag magbenta ng boto. Kasi nga po, napapahamak tayo, eh. Nagagalit tayo sa mga politiko pagka gumagawa ng mali. Diba, nagagalit tayo. Sino ba bumoto sa kanila? Di ba tayo? Shoutout kay Mayor Jocelyn Castañeda, nanonood dyan. Shoutout din kay Attorney Mike Operario. Yan, hindi na mga fans ko yan, eh. So, ayun, mga kababayan, no? Sa akin nga, no, hindi naman natin mabago, no? Hindi natin masugpo talaga totally yung vote buying. Pero at least may ginagawa po tayo. No? May ginagawa tayong move para masawa tayong vote buying. O at least mabawasan man lang. Actually, nanalo nga tayo nung nakaraan, eh. 'Di ba? Nanalo nga yung hindi hindi namin ng boto, nanalo. Ibig sabihin, nagtagumpay po ang MUG doon. Diba? O kaya lang, bandang uli, isang term lang, nagbago na naman ang isip. Bakit? Diba, sa tingin ko naman, maganda naman yung ginawa ni Mayor Jocas. Diba? O hindi naman nagnakaw. O kaya nga hindi siya makasupport sa mga
kakampi niyang kapitan kasi wala naman siyang pera na, siyempre may pera sila. Kasi may negosyo. Hindi naman yun sapat para bigyan ng tulong ng malalaking tulong yung mga kapitan niya. Diba? Hindi kagaya nung kabila. Dahil nga marami silang nakukulimbat. Diba? Kaya yung mga kapitan nila may pambiling boto. Totoo hindi. Totoo. Ay nako, Maribeles. Kailan tayo magbabago? Kailan natin babaguhin yung pag-uutak natin? Anyway, kunti lang naman lamang nung vote buyers. Yung vote buyer na nakaupo ngayon na mayor. Kunti lang naman lamang niya. So, kunti lang. Ibig sabihin, mas marami lang ng konti talaga yung nagbenta ng boto. Ibig sabihin lang nun, hindi kagaya dati pag wala talagang pera yung kabila. Sobrang tambak yung panalo ng kalaban. Pero ngayon, kukunti na lang. Ibig sabihin, nababago natin unti-unti. Ano po? Kaya magtulungan tayo mga kababayan. I-share nyo na tong video na to. Para ma-spread natin yung information na ang vote buying ay masama. Nakita niyo ba yung kabundukan natin? Napapasyal ba kayo doon? 'Di ba? Kalbong-kalbo na yung iba. Alam niyo ba yung ilog ng Biyaan na yan, yung sa may bayan-bayanan ng Ahita? Nung bata po ako, sobrang lakas ng tubig diyan kahit walang ulan. Sobrang wild river nga yan noon eh. Yung ilog na yan sa may bayan-bayanan. Wild river po yan. Kahit tag-araw, kahit tag-init. Wild river yan. Napakalakas ng agos. Pero ngayon, pumunta kayo doon ng summer. Halos matuyo na. Ang ginagawa na lang doon, dahil may parang resorts na doon, hinaharangan nila yung tubig para maliguan. Imagine may mga resorts na. Anong nangyari sa Maribeles? Sabi, asenso na. Asenso ang Maribeles kasi may mga factory. Pero tanongin niyo yung mga factory worker. Ang hirap ng kalagayan nila. Bakit kamo? Yung mga employer nila. Di ba? Mayroong reklamo na hindi pa binibigay yung 13-month pay. Di ba? Delay ang sahod. O magkano lang naman sahod dyan, hindi naman makakabuhay ng pamilya. Yung nakakabuhay ng pamilya dyan sa factory, yung mga staff, yan, yung mga malalaking sahod dyan. Pero kung ordinaryo ka lang, pag binata ka, okay, buhay ka. Pero kung may pamilya ka, may dalawa kang anak, tapos ka na. Kailangan dumiskarte ka pa. Di po ba? O ngayon, yan ang unang objection ng MUG, no? So, sa watain ng vote buying. At least naman napagtagumpayan natin minsan. Ang pangalawa, makatulong tayo sa mga kababayan natin na hikahos. Hindi naman natin sila ikukonsintihin, Yun nga lang, sobrang hirap talaga ng buhay nila, ng buhay nga kasi alam nyo na, yung iba hindi naman nakakapasok sa factory. Yung iba nag-ano lang, kung ano lang diskarte ginagawa, So hindi makabili ng school supplies ng mga anak nila pagpasukan. So isa yun sa objective natin, actually nagawa yan noon, nagkaroon tayo ng mga officers dito sa MUG. Nagnegosyo sila, nagpagawa ng t-shirt na may tatak, tapos binebenta, mga coffee mugs, binebenta, tumutubo. Yung tinutubo po nun, mag-research agad ho sila ng tutulungan, yung pong mga may sakit. Yung malalaan sakit na kahit pa paano man lang makapagbigay ng 4,000, 2,000. Di ba malaking bagay na yun? Kasi ang pinakamahirap po talaga yung medical, yung natin. Pagdating sa medical,
sa kalusugan. Yun po talaga yung napakahirap kasi gagastos ka ng napakalaking pera. Eh paano kung wala kang kakayahan, di ba? Mamamatay na lang tayo basta. So yun nga yung isang objective natin dito sa MUG. No? Kaya nga, kung kailan po nakarehistro na tayo sa SEC, saka naman wala tayong officers na wala tayong buong opisyal na makakatulong ko sana, no? Para makapag-raise tayo ng money, para makatulong tayo sa kapwa natin kamag. Di ba? Pinapalakpakan yan. So ngayon, sana may mag-volunteer, no? Kahit 5 lang tayo, makabuo tayo, 5 lang tayo. Tapos, mag-isip tayo kung paano tayo makaka-raise ng fund. Paano tayo makaka-raise ng fund para naman. Kasi alam niyo po, ang daming nag-PM dito sa akin. Minsan nga meron pang nag-PM, putol yung paa niya. Gusto niya humingi ng tulong, pambili man lang ng gamot kasi nga po, diabetic siya. Eh, nung hindi ko po nabigyan kasi nga wala namang nagko-comply sa post ko. Hinihingan ko siya ng tulong sa mga ka-MUG natin, sa mga kamag natin, wala namang nagko-comply. Eh, nag-PM ba naman sa akin, wala raw kwentang humingi ng tulong sa grupo natin. Sabi ko, patay na. Kasi po, hindi naman po ako mayaman. Kung mayaman mo naman po ako, siyempre, kahit paano, tutulungan ko naman po siya. Di ba? Eh, siyempre, ako naman, maliit lang din po income ko. Yung paupahan ko lang na bahay, yun lang naman halos ang income ko. Pag nag-referee ako, yan, may extra. Di ba? Kaya sana, no, sa mga kababayan, mga kamag, magtulungan tayo. Sana may mag-comply sa panawagan ko, no. Magbuo tayo ng kahit 5 lang tayo. Tapos brainstorming, isip tayo kung paano tayo makaka-raise ng fund para naman makatulong po tayo, no, sa ating mga kababayan. Tapos ano pa ba? Yun nga po. Tulungan yung ating mga kinaukulan na sugpuin yung deforestation. Kaso sobrang bigat, no? Kasi pag mayaman yung umira, wala na eh. Pati DNR, hindi natin malaman kung inaalagaan ba talaga nila yung forest natin eh, o hindi. Kasi makikita mo na lang, kalbo na yung bundok eh. Diba? Ano bang nangyayari sa DNR natin, no? Kaya nakakadismaya. Pero at least, hindi tayo susuko, no? Hindi natin susuko yung mga bagay na ganyan. So, yun lang mga kababayan, ano? Maraming salamat sa inyo, sa inyo lahat. Ayun naman nyo akong balitaan kung ano nangyayari sa barangay nyo eh. Ano nangyayari dyan sa election dyan sa inyo. Pwede naman kayo mag-comment, oh. Type naman kayo ng comment. Comment po kayo. Tapos share nyo yung video para dumami tayo. Share. Zile yoaler gel mile. Subscribe and please follow na sa page. Follow na sa ating page. Follow nyo na yung Bataan Transparency page. At saka yung MUG page natin. Yan. Alam niyo, pag nag-compensate naman tayo dito. Actually pa, wala pa po tayo, monetize na po yung Bataan Transparency. Yan. Kanina, inuulit ko lang po, no. Sabi ko na kanina. Monetize na po yan. Kaso lang, wala naman nagsisend ng star. Tapos, siyempre doon naman tayo kikita, no. Eh, hindi pa naman unlock yung ibang mga, mga monetization, diba? Wala pa tayong live stream ads. Wala tayong mga ads.
So, pwede lang tayo kumita sa stars saka sa subscription. Kaso, mahal naman yung subscription. 200 plus, tapos monthly yun. Pero anytime naman, pwede mo namang, ano yun. Pwede ka namang mag-unsubscribe, no? Para, hindi ka nagbabayad monthly. Alam niyo, pag kumita naman, no? Promise po yan. Pag kumita tayo dito, marami po tayo matutulungan. Promise po. Kaya ano, yung iba dyan na content creator, mag-collab-collab na tayo. Kasi karamihan na sa atin, content creator na no? Mga digital creator. Lahat ng halos na may Facebook. Kaya minsan di ka na nila papanoorin eh. Tamad silang mag-share ng video natin kasi nga, content creator sila eh. Di ba, mas gusto nila yung video nila ang sinishare. Di ba? Kasi, siyempre, sa kagustuhan din pa paano, kahit pa paano, kumita ng extra. Hindi naman natin masisisi, no? Pero ito naman pong page natin, para naman po ito sa lahat, no? Para sa ating lahat, no? Sinaawa po dun sa mga lumalapit, no? Minsan, magpapapost na lang dun sa page, sa group natin. Sana, kahit piso-piso lang, ganun, makapag-send na sa GCash. Yung bang may mga sakit-sakit po, nakakaawa, lalo pag bata. Masyado po ako na aawa sa mga ganun. Wala naman po ako magawa kasi wala naman tayong fund. Walang pondo ang grupo. Walang pondo ang samahan natin. So kaya nga nagre-request ako sa inyo na tulungan niyo po ako na makapag-raise ng fund. Mag-usap-usap po tayo. Ngayon kung gusto niyo pong kung payag po kayo, mag-PM lang po kayo sa akin tapos mag-set tayo ng meeting. Ano pa? So yun lang po, magandang gabi po sa inyong lahat at lagi po natin tatandaan na ang buhay ay minsan lang. Minsan lang po tayong mabubuhay. Kaya sana gamitin na po natin sa kabutihan at sa tama. Magandang gabi po ulit at paalam po pansamantala.